bring you developing news. And the stories behind the headlines. This is Storycon and Patrick Paez. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Tuesday, June 25. 3 Dutertes, 1 Senate. Former President Rodrigo Duterte and his sons, Davao City Mayor Baste Duterte and Davao City Congressman Paulo Duterte, will run for senator in the 2025 elections. That is according to VP Sara Duterte. She adds that Mayor Baste will also run in the 2028 presidential polls. Several countries welcome the acquittal of Laila de Lima. These include the U.S., Australia, and Germany. The U.S. State Department even called the charges against a former senator as politically motivated. De Lima was cleared of her third and final drug charge on June 24 on the third anniversary of her ally, former President Noynoy Aquino's death. And the armed forces confirms the sighting of China's monster ship near Ayungin Shoal. The AFP believes the vessel's presence is part of Beijing's, quote, intrusive patrols within the country's exclusive economic zone. Maritime security expert Ray Powell earlier claimed that the Chinese ship BRP sailed close to the BRP Sierra Madre on Monday morning. And for our big story, let's get details on the Duterte Senate run from News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, anong balita dyan sa Davao? And Patrick, magpanghapon na sa Hidra, no? Dahil tayo ngayon dito sa Cagayan de Oro, saan pupuntahan natin ikaw. Okay, Bril? Okay, yes. We're getting some feedback. I don't know if you can improve. If there's something you can do para ma-improve yung Yung audio ma-limit natin. yung feedback natin. No? Dahil gusto kasi namin malaman, Bril, number one, paano sinabi yung konteksto, no? Paano sinabi ni VP Sara Duterte itong tatakbo yung kanyang tatay, dalawang kapatid for senator in 2025? And Patrick, kanina ngang umaga, no, sa isang event, dinaluhan na ni Vice President Sara Duterte dito nga sa Cagayan de Oro City. Ito ngang reception, Pride, kung saan dinaluhan ito ng mga miyembro ng LGBT community dito sa Mindanao. At sa isang ambush interview kay Vice President Sara Duterte, natanong sa kanya kung ano ang plano niya for next year midterm election. At dito na nga sinabi ni Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang senador sa susunod na taon sa midterm election ang kanyang ama at former President Rodrigo Duterte, kasali na ang kanyang dalawang kapatid at Davao City Mayor Sebastian Duterte at First District Congressman ng Davao na si Paulo Duterte. At sinabi din ni Vice President Sara Duterte na sinabihan siya ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman Duterte na patatapunin siya bilang mayor ulit ng Davao City at ito ang kanya ng mga kapatid na si Sebastian Duterte ay patatakbuhin bilang presidente ngayong 2028 presidential election. Bril? At sinabi din ni Vice President Sara Duterte na nilinaw niya na hindi siya magbibitiw bilang Vice President ng bansa. Patrick, Lord? Okay, Bril, meron ka bang mga more or else na eksaktong mga salita kung paano nasabi to ni VP Sara Duterte? Kahit mag-paraphrase lang tayo, Bril. Ang eksaktong sinabi ni Vice President Sara Duterte, nagtanungin na siya kanina ng media sa isang interview hinggil sa kanyang plano for next year midterm election. So, eksakto ang kanyang sagot. At ang sabi niya, and I quote, lahat sila wearing na tumakbo. Si PRD Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator. Si Sebastian Duterte ay Senator din. At pinalo up question itong si VP Sara hinggil dyan
At sinabi nga, so tatlo ang Duterte next year for senator. At ang sagot niya, yes, tatlo ang Duterte next year for senator. Yun ang eksaktong sagot ni Vice President Sara Duterte kanina, Lord. Ed? Okay, Bril, tama ba yung narinig namin kanina na may payo yung nanay ni Sara, ni VP Sara? Ang payo ng nanay ni VP Sara kay VP ay tumakbo siya bilang mayor. Tama ka dyan, Patrick, no? Ang eksakto sinabi ng ina ni Vice President Sara Duterte na si Elizabeth Zimmerman Duterte ay patatakbuhin niya si Vice President Sara Duterte bilang mayor ulit dito sa Davao City. At ito naman ang kanyang isang anak na si Davao City Mayor Sebastian Duterte ay siya niyang patatakbuhin bilang presidente ngayong 2028 election. Bril, paklaro lang kasi ang sabi mo nga, quoting Sara, yun ang payo sa kanya ng kanyang nanay. Pero ano ang desisyon kung nagparamdaman si Sara kung ano ang kanyang gagawin? Kasi siyempre iba yung payo, iba naman yung ay tatakbo nga ako bilang alkalde o pag-iisipan ko pa o parang ayoko yan. Yes, Ed, tinanong din natin si VP Sara kanina kung kailan siya tatakbo bilang Davao City Mayor ulit. Ang sabi niya lang, pag-uusapan pa daw ng kanilang pamilya kung kailan iyon na. At dagdag din ni Vice President Sara Duterte, nilinaw din niya na hindi siya magbibitiyo bilang Vice President. So siguro, by 2028 na siguro siya babalik if ever na tatakbo siya mayor dito sa Davao City sa pag-end or sa pagtatapos ng kanyang termino bilang Vice President. Ganon din ba sa kaso ni Baste? Yun ba yung kay Baste na tumakbo siya sa pagkapangulo sa 2028? Yun din na payo lamang ng kanyang nanay o ito yung napagkasunduan o paano? Hindi pa nilinaw ni Vice President Sara Duterte kung napagkasunduan na ng kanilang family or final na ang pagtakbo ni Davao City Mayor Basti Duterte bilang presidente ngayong 2028 election. Payo lang or yun lang yung sabi, yung gusto ng ina ni VP Sara na si Elizabeth Zimmerman Duterte. Okay, sa 2028 yan, Bril. Pero itong 2025, next year na ito, definite ba si VP Sara na tatlong Duterte ang tatakbo bilang senador? At least doon ba may kasunduan na? May plano na konkreto? Kanina nga sinabi natin or tinanong natin si Vice President Sara Duterte kung totoo or tatlo ba talaga ang tatakbo bilang senator for next year senatorial election galing sa mga Duterte. At sabi nga ni Vice President Sara Duterte na confirm na daw na yes, tatlo ang Duterte for next year senatorial election. So confirm na daw next year po. Confirm niya. That's from the Vice President. Bril, diyan ka nagko-cover sa may bahagi ng Davao, no? So nabanggit mo na lahat ito, sinabi ni VP Sara bilang sagot sa tanong sa isang ambush interview. Ibig sabihin na to, Bril, pinag-uusap-usapan na dyan sa bahagi ng Davao na itong mga plano ng mga Duterte. Ngayon nga, sinabi nga ni Vice President Sara Duterte dito sa isang event, Pride Month event dito sa Cagayan de Oro City. So natanong din natin ng isang councilor doon, Cagayan de Oro City Councilor, na si Girly Balaba, na present din kanina sa event. At sabi niya na suportado nila sa Cagayan de Oro ang mga Duterte, maging ang pagtakbo kung tatakban for next year ang mga Duterte sa midterm election. Bok, tanong ko lang, yung nanay ba nilang si Elizabeth Zimmerman, talagang madalas nagbibigay ng political na advice kay Sara at sa mga anak? Or is this the first time na siya sasawsaw dun sa political issues ng family? Tama ka dyan, Ed. No? First time itong marinig ng publiko na may suggestion or nagsawsaw itong ina ni Vice President Sara Duterte na si Elizabeth Zimmerman Duterte. Kasi nga noon
tahimik lang ito siya at hindi nakisawsaw sa mga politika na aspeto ng kanyang pamilya. At kanina din, nagulat din kami na nasali yung pangalan ng kanilang ina na si Elizabeth Zimmerman Duterte. Ed. Okay, interesting yun kasi parang ako first time ko rin narinig yun na yung nanay nila nagbigay ng political advice. For the longest time parang quiet from that end Diba? Normally yung anak at yung tatay nag-uusap sa politika. Pero I think it's important to point out nga, sabi nga ni Bril, ito'y payo pa lamang. At least yung pagtakbo bilang mayor ni Sara at yung pagtakbo bilang pangulo ni Baste. Pero, Bril, tama ba? Sinasara ba ni Sara yung posibilidad na tumakbo bilang mayor, alkalde sa 2025 pag sinabi niyang hindi siya magre-resign? Mapapakante kasi kung yung dalawang anak na lalaking Duterte tatakbo for senator, Bril, mababakante ang Davao City. At importante sa kanila yan. Oo. Alam naman natin, sabi nga nila, very close sa mga Duterte yung Davao City. Gusto nila palaging may naiiwan dyan o may taong bahay dyan sa Davao City. Bril? Tama ka nga dyan, Patrick and Ed. Bulong-bulungan ngayon doon sa Davao City kung sino na ngayon ang magiging mayor o tatakbo mayor for next year election doon sa Davao City. Kasi nga sa pronouncement ni VP Sara kanina, tatakbo itong mga Duterte, itong kanyang dalawang kapatid bilang senator next year. So ngayon, bulungan pa rin kung sino ba talaga ang tatakbo next year sa mayoral candidate doon sa Davao City or mga Duterte pa rin ba ang hawak sa Davao City or may ibang apelyido na doon sa lungsod. Bril, sino sa mga politiko dyan sa may bahagi ng Davao, Davao City at saka Davao, ang masasabing more or less kaalyado ng pamilya Duterte? Karibal. Tumuna tayo sa kaalyado. Sige. Alam natin sino karibal I think yung mga Nograles ata na I think rivals. Rivals before, allies after, and then rivals again. There was a time may parang may karibal sila doon sa local seats parang ayaw nila bumitaw. So Bril, sino ba mga unang-una kaalyado ng mga Duterte na sabihin natin pwedeng pag-iwanan muna ng Davao City? Speaking of kaalyado, Patrick, so maraming talagang kaalyado. Dito ang mga Duterte sa Davao City, halos lahat ng mga politiko, mga city councilors and congressman mula dito sa first, second district dito sa Davao City ay kaalyado ng mga Duterte. At kung totoo man na tatakbo bilang senator for next year itong mga Duterte, so most probably pagpipilian pa sa mga kaalyado ng mga Duterte kung sino ang kanilang patatakbuhin bilang mayor ng Davao City. Kasi nga, kaalyado ito at yung karibal na Manila ay matunog ngayon na karibal ng mga Duterte dito sa Davao City sa pagtakbo ng mayor itong pamilya Nograles. Pero ilang ulit na Okay, Bril, Nograles ang malamang karibal, pero may pangalan ba yung kaalyado? At saka kung may pangalan man, Bril, kung pwede mong banggitin, malakas ba naman? Isa nga sa pinagpipilian ngayon, if ever na kung hindi man ang mga Duterte ang tatakbo bilang mayor dito sa Davao City, is itong si Vice Mayor Milchor Kitain, ang kasalukuyan naming Vice Mayor dito sa Davao City. Okay, busy ni Mayor Baste ang iniisip nila Yes, Bok. Yung dalawa nating katropa baka nasa linya na. I think they might want to throw in some questions. Diyan si Ronald Llamas, ang ating resident political pundit, at si Ami Pamintuan na editor-in-chief, bossing ng Philippine Star. Ami, baka may tanong ka. Bago kami congratulate sa iyo. Magandang hapon dito. Alas 4 ng umaga rito. Napagising ka talaga, Ronald. May paramdam. O dali, si Bill Sandamay. Talog ba sa kama?
Ano? Si Bril Montalvo ng Davao correspondent is on the line. Baka may pahabol kayong tanong tungkol sa Mga Duterte. Okay na. Okay, Bril Montalvo, maraming salamat sa iyong oras. That was Bril Montalvo, correspondent of News 5 based in Davao City, with some breaking Salamat, news about Bril. Tri Duterte's running for senator in 2025. That's based on an ambush interview Oo. with VP Sara Duterte, no less than VP Sara. Nagulat ako dun sa sa Baste for President in 2028. Parang talagang... Well, 2028, like they say, is still far. Matagal pa, no? Pero I think itong 2025 na tatlong Duterte palang tatakbo, it's shocking news enough. It's big news enough, no? Before we even go to 2028, di ba, Bo? Sino ngayon ang mga mag-anak sa Senado? Ayun. Sino mo? Yun. Yung May Villars. Jigoy JB. May Jigoy Villars, JB. baka Estrada Villar. Ejercito. Villar, gagraduate ata si... Cayetano. Gagraduate si nanay, pero Cayetano. tatakbo raw yung Anak. kapatid. Malamang yung anak. Oo. Oo. Kay Thanos, dalawang magkapatid. Sino pa? We have the... Palakihan ng pamilya. Ayun, yun lang yun. Palakihan ngayon ng pamilya. Paano yan? Hindi naman- So kung sakali, apat na magkakamag-anak. Yeah. Parang hindi naman nakakagulat. Dahil last year pa, nagsisimula mag-scale up si Baste bilang Digong 2.0. Tsaka yung banat niya, no? Yung banat niya from January down. Makikita natin. Lalo na this year, yung mga labas niya, yung mga public appearances niya, para siyang Digong 2.0 eh. More than Sara. More than Sara. Siya yung disruptor. Siya yung out of the box. Siya yung sharpest line. Pero Ronald, Kaya hindi ako nagugulat na posible siyang tumakbo sa 2028 as the successor. pero Ronald, No? iba Not yung... necessarily Sara. But Pero Ronald, naman sa ngayon, si Sara pa rin yung preference sa mga surveys dahil hindi pa naman nagpapakilala si Baste as the presidential candidate. Pero But hindi ako Ronald, nagugulat Ronald, ganito lang, ano? kung sakaling siya ang tatakbo dahil siya yung nag-i-scale up as Digong 2.0. At the same time, Ronald, ano, if he does plan to run for president, isn't it counterintuitive na this early, 2024 pa lang sabihin niya na yun, hindi kaya medyo parang diversionary yan na alam naman nila, di ba, those who declare early, talagang bubugbugin. Baka naman yun yung pinaka-strategy dito na ano. Dalawa yung pwedeng panggalingan nito, Patrick. Una ay it could be a desperate move dahil nauubos yung kanilang base. Ang tingin ko, mismo sa kanilang senatorial slate, yung tatlo na re-electionist, pwedeng hindi tatlo. Ang alam ko, isa ron ay tumatalo na papunta sa administration. Tapos yung isa ay ambivalent. Binanata ni Baste, di ba? Si Bongo, na hindi nagsasalita to defend them. Kaya makikita mo, may kaunting rift. Si Bato naman, ang sabi, mag-guerrilla warfare na lang sila. Anong ibig sabihin nun? Mag-guerrilla warfare sa midterm. Tapos si Francis Tolentino, mukhang patalo na. So mismo yung kanilang mga loyalists ay hindi na ganun ka-loyal. Tapos yung kanilang political base sa Congress at saka sa local government units ay halos naubos na. So it could be a sign of desperation. Dahil panto classic Duterte. Disruption. Pinag-uusapan sila ngayon out of the box. Di ba? Pero Ronald, yung pinag-uusapan, hindi ba may blowback yan? Hindi ba negative yan dating niya na Duterte here, Duterte there, Duterte everywhere? Hindi ba? May mga magsasabi na sobrang ng kasupangan yata yan eh. If you're running for a single chamber. Not for their loyalists at not if you're desperate. Ibig sabihin, zero-sum game ka na. You have nothing to lose. What will you lose? Hindi kaya Yeah. Hindi kaya dinideflect lang yung hit? Hindi kaya dinideflect lang yung hit from Sara? Hindi kaya dinideflect yung hit from Sara sa ngayon? To Ami's point, it could be part of Ronald. the objective. Pero ang nila kasi, halimbawa, tumakbo si Digong for president. Noong 2015, ang sabi niya, hindi ako tatakbo. Pag tatakbo ko, kayo rin. Magtatambak ako ng 100,000 bangkay sa Manila Bay. So, it's a classic Digong Disrupt everything Magtaob ka na lamesa para magmarka ka. Lalo na sa panahon ngayon na nai-erode
substantially yung kanilang political base at even yung kanilang political approval rating. Halimbawa, alam naman natin, nagsisimulang bumaba na si Sara. So to preempt that, do something out of the box. Do something they won't expect you would do. No? Kaya, Di ba lalong pwede bababa naman yung rating niyan? Ronald, hindi ba lalong bababa Hindi, rating niya posible. kapag ganyan? Oh. Posible yun, Ami. Pero kung bumababa na rin lang, nauubos na kayo, anong gagawin mo? No? Ikaw ba ay dahan-dahan na ibabalik yan? Ang kanila is, sabi ko nga, disruption. Disruption ang kanilang estilo. Alam mo, Pwedeng Ronald, later on, i-backpedal nila yan. Pwedeng later on, ay si Pulong tumakbo as mayor. Pero very feasible at very viable na isa o dalawang Duterte ay manalo sa Senado. Because they have a brand Diba? They have a brand. Pwedeng hindi sila manalo sa pagka-presidente. Pero at the minimum, they can win as senators. At yun yung ginagawa nila ngayon. Yun yung coin, yun yung currency na sinusubukan nilang gamitin. Because their backs are on the wall Diba? Ronald, Desperate sila yeah, So, Ronald, ginawa nila dagdag ko yung lang, Ronald, classic ano? na ginagawa ng mga Duterte. Disrupt. Ronald, dagdag ko lang yung paborito mo madalas banggitin in the past few days, ICC. So this could be another factor that's pushing them against the wall to do a move like this. Ronald? Yes. Oo nga, matatapos na June Hindi ba? Ang sabi sa atin, June June or July, hindi ba lalabas na yung mga arrest warrants? Ano naman ba gagawa nila kahit hindi ang layo-layo pa ng 2025? Kung ma-issue yung ICC, malayo yan Well, yun ang sinasabi ni Trillanes. But may sarili kasing process at decision-making process yung ICC So you cannot predict talaga kung kailan. At hindi nila i-announce. Bigla na lang yan susulpot. Or bigla nilang, kaya hindi nila gagawin preemptive. Kaya, yes, malaki yung possibility na lumabas this year, pero hindi mo sigurado kailan. Okay, Ronald, as a political Before the analyst, midterms. Ronald, as a At political... tama yung sabi ni Patrick, isa to sa dahilan kung bakit ganito yung conduct ng mga Duterte. Okay, Ronald, okay, Again, as a political the word analyst, called disruption. Ronald, as a political analyst, you gave us one scenario. Okay, as an analyst, given the situation that the Duterte family is facing, diminishing support, ICC arrest warrant looming in the horizon, what would, at least to your mind, be a credible or a more viable strategy or tactic for them to survive at least the next few years? What are their options? What do you think? Nakadikit nga itong ganitong klaseng statement. Nakadikit ito doon sa sinasabi mo, Patrick. Survival. Survival. Dahil kung masurvive nila itong midterm, masurvive nila yung ICC, ang tingin nila ay medyo lamang sila going into 2028. It's about the Duterte brand. Kahit naman si Sara, ang sinakyan niya nung nanalo siya as Vice President ay yung Duterte brand. Ang tingin nila, this is still feasible, viable, and disruptive. So, Kaya Ronald, hindi ako magugulat doon sa proposal na si Baste ay lumaban for President sa 2028 dahil siya nga yung lumalabas na Digong 2.0. okay, so Ronald, you would say that... survival is the key. If they survive the midterms, ang tingin nila ay sila yung magiging frontliner sa 2028. Huwag Pero mo kalimutan, Ronald, lahat ng Ami. Ronald, lahat ng Sa mga survey, malakas pa rin yung Duterte sa all the Pero surveys. Ronald, alam mo naman lahat dito ng mga early bird dito sa atin, pagtakbo ng presidente, talo lahat Di ba? Alam naman nila siguro yon. Except In fact, si Rodrigo Erap. Duterte, very Erap. late in the game na pumasok. Hindi, si Erap artista yun Talagang bata pa Except yun. Erap, Ano na yun? Ami. Except Erap. Oo nga. Except Erap. Basta is not Erap. Wala siyang ganong klaseng wala siyang ganong klaseng fan base. And Except basta is not Erap. even Sara Duterte. Except Erap
at Ami, si Duterte wala siyang fan base, walang machinery. They only have one congressman nung lumaban siya for president. Ganun din si Erap. Ibig sabihin, itong mga populist na ito, iba yung laro nito eh. Hindi ito yung machinery building, hindi ito yung fundraising, the brand eh. It's about the brand. No? In a way, parang yung mga tulpo. Wala silang machinery, wala silang mga local officials, but the Tulfo brand is very compelling. Number 1 sa party list, number 2 sa Senate. So, may wave itong mga populist eh. Hindi ito yung normal wave na ginagamit ng mga traditional politician. Kaya, dapat unawain natin yung mindset nila eh. Hindi ito yung mindset ng mga normal na politiko. No? Kaya, si Erap from the start, number 1 siya, hanggang sa dulo. So this is the Artista era, yun eh. for lack of a better example, the era. It's Artista the era. yun. Ganun din yung tool. Ganun din. Hindi, pero yung Digong kasi, wala sila eh. They're more than artista. No? They're more than artista. Si Tulfo is a media person. Nasa media cycle sila eh. They're entertainers eh. People are entertained by Digong. Yung Exactly. Digong brand, nakamarka na yan. So, at hindi ko sinasabi that it will work. Ang sinasabi ko lang, yun yung ginagamit nila na strategy. Pero It may not work. Yeah. No? Bok, I get what you mean na si Bases positioning himself as Duterte too, parang taking over the mantle. Pero having a sharp tongue is not the same as having 2 decades plus of local governance experience where you made the name for yourself, not only in your city but also in the country. So, di ba? So, It doesn't matter. It's the Duterte. No? It's a brand of the Duterte. Kahit hindi kilala yung Baste, the Duterte brand ang sasakyan niya. Kahit naman si Sara yun ang sinakyan niya the Duterte brand. Yun yung gagawin nila this time. Again, hindi ko sinasabi that it will work dahil may bagong political landscape Pero kung nasa lugar ka nila, anong gagawin mo? yeah. Pero what Nauubos ang about iyong this? local base, What- nauubos ang iyong allies, do something disruptive. That is what they are doing. Okay. Well, what about this? Wouldn't it be counterproductive to have too many people of the same last name running for the same office? Wouldn't they be stealing from each other potential voters? Would that be an option? Would that be a possibility? Alam mo yun, yung... Well, yung bobotohin mo magkasunod yun Duterte. It's a box Diba? It's a check mo. It's a check. So pwede Automated hindi na sila mag-contradict sa isa't isa. Sasabihin nila, vote 3 Duterte. Yun ang gagawin nila na strategy from now on. 3 boxes yung pupunuan. So it may not contradict each other. Pwede hindi sila makabawa sa isa't isa. Iba yung Iba yung sulat Iba yung kampanya We're already at iba automated. yung bobotohan. No? Vote 3. Yun ang gagawin nilang campaign. Vote 3 Duterte. Check 3. Parang ganyan, Ronald, di ba? Kasi I think we tend to forget na it was counterproductive back before automation when you had to spell out the name. Oh, Diba, tsaka- Ronald? But and now you just have to Yes. check a box. Dati kasi if you only write the last name tapos dalawa silang same last name, Null and yes. void. void yung But ano. ito, you just have to check a box. 3 boxes. Yes. Right. Kaya hindi necessarily magbubungguan yung boto. So, Ronald, Dahil what 3 you're boxes basically yung saying, Ronald, is checkan. what you're basically saying, Ronald, is this is a perfectly reasonable, practical move on the part of the Dutertes, given where they are right now, given their situation right now. Exactly. They're desperate. Their backs are on the wall. No? Nauubos yung kanilang political base. No? Ikwan mo. I-disrupt mo. No? Out of the box again. No? Kaya it could be feasible. Pero if you were them, What will you do? ito yung viable na pwede mong gawin. Dahil hindi mo na pwedeng gawin yung normal organizing, normal campaigning. Pero we can be sure malakas ang I'm not pushback surprised ng na ito yung kanilang strategy. Ronald.
Ronald, malakas, we can expect a strong pushback, of course, from those in power. They have all the resources, Yes. all the, they have the power to recruit people to their, nakikita na nga natin yan ngayon. Yes. Nagtatalunan na eh. Nagiging Volkswagen party na yung party ng mga Duterte. Etong ganitong klaseng announcement, I'm sure will generate a strong reaction from the Yes. other camp, hindi ba? Isa yun sa mga risk nila na lalo pang maraming magagawa. Yung populism, you need the resources for populism. Especially if you're running for national office. Ang merong ganyang resources ay yung administrasyon. Oh, And pero they can Ami, do a lot of harm. let's not to forget the that in Dutertes 2016, and Ami. their allies, in fact, which they are doing now. Sinususpinde yung mga kakampi, going into 2025, we are seeing that now. Kaya yung mga tao nagtatalunan na eh. Baka Pero, tamaan Ami, pa sila, hindi Ami. ba? Yeah, that's another risk. Yeah, I mean, Dito sa let's just, announcement na to. we might be Yes. forgetting that Yes, the Dutertes won in 2016. The government, the powers that be are already out to get them eh. The powers Anyway. that be are already out to destroy them eh. So wala namang bago. No, talagang ang feeling ng mga Duterte, dudurugin naman sila eh. Oho. Kaya anong gagawin nila kung yan na talaga ang ginagawa nila sa kanila? Do something out of the box. Do something unexpected. It's basic Sun Tzu. No? Di ko alam kung nabasa nila si Sun Tzu, but Okay. it's basic Sun Tzu. Ronald, Yun ang gagawin nila ngayon. Ronald, no, I know you're not advising the Duterte family or anything like that, but as a strategist and as an operator, seasoned operator, what else can they do? Yan, ganyan na lang. What else can they do? Is there something, something that this family can do that's still within their disposal, given the walls are closing in on them? They have their backs against the wall. Ano pa ba pwede gawin? Well, hindi naman sila mahirap eh. Nakapag-ipon naman yan ng resources eh for the past 6-8 years. So, hindi sila zero in terms of sum. Tapos may mga taipan na nakikita, teka, let us invest dito, baka sakaling manalo, nandun tayo sa winning team. Kaya hindi naman sila masisiro. Ikatlo, malapit sila sa China. Hindi ako magugulat kung tutulungan at bubuhusan sila ng China para sa kanilang survival. Pero illegal yan, Dahil ha? for now, sila yung main Just to be clear. political Just to be clear, investment that's ng illegal. China sa Pilipinas. Wala lang iba. Doesn't mean it won't happen, Yeah, Bob. yeah. Doesn't mean it won't happen. And it cuts both ways, you know. There's also the US, there's China. So, yan. Well, pahabol lang. I know malayo pa yung May 2025. Pero itong tatlong ito, malaki bang chance sila makapasok? Kasi kung makapasok yung tatlong yan, that's already 1/8 of the Senate. Yeah. Yung chance na makapasok nandun naman sa survey. Tingnan mo yung survey. May chance sila makapasok. No? Then again, pwedeng next month sabihin ni Sarah, that was just a joke. Yeah, Di ba? so- Capable naman sila sabihin nun. Ginagawa Parang ng tigong naniwala yan. naman kayo. Pero titignan mo, Ed, yung survey. Pasok sila. The Duterte brand is inside. Not the top. Hindi sila nasa top. Pero pasok sila. Ang delikado, baka yung nasa dulo, yung apat, yung tatlo, baka yun yung matanggal. Pag pumasok yung tatlong Duterte sa survey. Kawawa naman Pilipinas. si Ami po yan, ha? May plan B pa naman, di ba, Ronald? Tatanong ko, ano mangyayari na lang sa Senado natin ngayon? Family affair. It's an entirely family business. Magiging ilang pamilya? Apat na pamilya kung sakali, no? Isa-isahin mo, Bob. Paano yan? Ilan na lang. That's taking JB and dynasty Jinggoy, building to New Villar, Heights. Villars, and New Villar, depths ano. pala. New Exactly. depths. Paano ngayon? Ano kayang remedyo dyan? Kaya kailangan, Ronald, kailangan malakas yung tunay na oposisyon, ano? Yan ang kaya tinatanong ng lahat, ano ba nangyayari? Kasi lumalabas sa opposition na yung mga Duterte. Yung ibang opposition, ano na yung opposition, anong nangyayari ngayon? Mas organized yung mga Duterte. Well, Ami, Oh. itong pagkapanalo ni Laila, pwedeng gawin nilang Oh. opportunity para mag-launch ng isang nationwide Thanksgiving and listening tour. Yung tatlong Maria ang sasama. Lenny, Risa, and Laila. Tatlong babae, tatlong Maria. No? Tatlong babae na merong bayag. No?
Sila yung mag-campaign nationwide. Thanksgiving and listening tour. Tapos kalat-kalat nila yung kanilang mga kandidato to harness immediately the pink wave. Paano hindi insignificant yung pink wave, ba? It's 15-16 million votes. Yes. Yan yung boto ni Pinoy tsaka ni Digong nung nanalo. Tapos ang quality, voluntarism, di ba? Big, huge rallies. Dala yung mga sarili. So i-harness nila yan through a Thanksgiving nationwide tour. Yun ang pwedeng gawin ng tatlong Maria. So kailangan Ronald, din yung scale up as you said. Exactly. Hindi pwedeng yung normal process ang gagawin nila. Ayaw nga Ronald mag-step up ni Lenny, yan ang problema. Ayaw Ayaw niya mag-step up, yun ang tinatanong Doon na lang daw siya sa Bicol. Paano yan? Si Laila ba is willing to step in? Well, she has to be convinced dahil hindi naman malaki yung effort sa Bicol, sa Naga. Kaya meron siyang energy at saka time para tulungan yung kanyang mga kaalyado. Dahil almost sure win naman siya as mayor ng Naga. Di ba? Bailiwick nila yan So meron siyang time, meron siyang energy para i-invest halimbawa sa ganitong nationwide tour. No? Para ma-harness yung pink wave at gamitin nila yung pink wave para sa midterm election. No? So kailangan din nila mag-out of the box. Everybody has to be out of the box. Sa panahon ng social media, ng artificial intelligence, ng deep fake, no? Everybody has to scale up, hindi katulad nung dati. Ito na lang, yung traditional opposition ba is looking at Laila de Lima as a possible leader? Kasi ayaw nga mag-step up ni Lenny. Well, mag-i-scale up si Laila as a leader, not as a candidate. No? Ganon din si Risa. Dahil hindi naman siya tatakbo sa midterms. So meron kang posibleng tatlong Maria na may national prominence na hindi kandidato pero ilelend yung kanilang political capital dun sa kanilang mga kandidato. No? Magandang magandang framework yun dahil they disavow power dahil hindi naman sila kandidato So ang kanilang pakiusap, ibigay yung kanilang political capital dun sa mga tatakbo. Like BAM, like Shell, like Kiko, etc. Pwedeng ganun yung maging framework nila. No? Para hindi naman masabi na advice lang ako sa mga Duterte. Ito po, may maganda sinabi si Jovial Francisco. Kung manalo... Hindi sila palaban no? Hindi sila palaban Kung manalo yung mga Duterte... Yung tatlong Maria mo dapat sila maging palaban. Dapat sila maging palaban. Well, Ronald, we keep conflating opposition and the pink wave and the Liberal Party or whatever party they're called now, no? But fact is, Ronald, there seems to be more in common now. The administration and what used to be the opposition seems to have more common ground now. Yes. So should they even be called opposition? Oo nga Yun lang, In Ronald. fact, Ronald, dyan nga sinasabi ng paano daw naging kakampi ng mga Marcos, yung mga, sabihin na natin, yung kaliwa, hindi ba? Yung mga faction identified with the traditional opposition. They are now actually in league, yun na sinasabi ng mga, mga observer lang naman. Kaya tinatanong, ano na nangyari sa opposition? Bigla-biglang napunta sa Duterte. If you're going to describe opposition as anti-administration. Excuse me, Ami, we tend to identify we tend to think of opposition as a permanent label attached to a certain group. It's always relative. You are opposition depending on who's on power. Diba? Ganyan naman yung Ronald So I think we need to move on to this discussion about who is the real opposition. Ronald, you yourself have said that the opposition is already the Duterte family or the DDS. That's the new opposition, right, Ronald? Yes. I call it the Duterte opposition. I think the traditional opposition will still maintain na bagaman meron silang mga similarities sa gobyerno, like foreign policy, like sa usapin ng drug campaign na bago, binitawan ni Digong ang tokhang. Like yung mga leaders nila ay napakawalan. Like Laila de Lima during the time of Bongbong. Like si Maria Ressa, hindi na masyadong hinaharas. So, may mga ganong klaseng similarities. Pero at the same time, meron din sila mga differences. Halimbawa sa charter change. Na ang tingin nila is fundamental. Sa economy, may mga differences sila. Kaya
tingin ko, i-maintain nila kahit hindi ganun ka-antagonistic sila kumpara sa Duterte government before. I-maintain nila yung Yeah, but kanilang Ronald, if we're going to be opposition poll. practical and Pero make it simple pwedeng for... during the campaign, hindi sila masyadong babanat. Yeah, Dahil but sabi nga Ronald, ni Patrick, may mga similarities. Pero Ronald, they won't join the administration. I know, okay, No? they won't join the administration, although some have already joined the administration, at least not Yes. conspicuously, no? But Ronald, I mean, para hindi magulo yung ating public voting natin, the main opposition is not, let's call it the main opposition, it's not coming from the old opposition. The main opposition to this administration. I mean, that's just being practical about it. Well, yes, no. The Duterte opposition will be more personal. The traditional pink yellow opposition will be based more on a platform. No, it will be the classic opposition. But ganun lang tawagin natin. Because the Duterte, hindi mo naman alam ano bang platform ang difference nila kay Marcos. Ano ba yung vision na difference? No, at least ngayon wala pa. Ang kanilang difference is personality. Well, Ronald, I think Personality. Ronald, I think the Vision drug war. for 2028. Ronald, So, in a way, sa consciousness ng mga tao, no, that could be ang sabi mo, Patrick, the main opposition. Pero, ang yung dating yellow-pink opposition will still maintain that in terms of platform, they are the real opposition. But Sinasabi Ronald- ko lang what they will claim. Ronald, I'd just like to point out, on two main issues, China, the West Philippine Sea, and the drug war. I think that defines the opposition more than, it's not just personality, focus on personality. On those two Yes. points Yes. alone, the Yes, drug I war agree. and the position on China and the West Philippine Sea, medyo polar opposites ang administration with the DDS. Yes. Saka criminality, criminality, yun ang Peace and order, dinidikdik ng mga Duterte, di ba? And you could It's also add, the we could also add, approach to dealing with drugs the, and crime na hanggang ngayon pinangangatawanan ni Rodrigo Duterte, yun yung mga points nila. Saka yan nga, yan sa China, yan dalawang issue na yan. And of course, si Baste gustong patanggal si Presidente. Meron So pa yun yung yung ngayon yung definition. Medyo malinaw yung Malinaw, messaging nila. malinaw. Oo. Malinaw yung Yes. messaging nila. Remember tayo, ang mga botante natin, they are not platform-oriented. Niisip nila yung mga ganyan-ganyan Yung mga simpleng messaging, di ba? also on the insurgency, Tama. Ronald. Nagkakaiba rin sila sa issue ng insurgency. Will be pulburon. Yung pulburon nga, isa sa main attacks nila. Di ba? That's very personal. May magandang point si Joby na pinadala. Kung sakali makapasok yung tatlong Duterte, kung sakali lang, tatlong Duterte, tatlo na yon, sama mo pa si Bongo, 4, Bato, 5, Padilla, 6, Tolentino, 7, and then yung mas traditional nilang allies in the Senate like the two Villars, Aimee, and the two Cayetanos, 12 na kagad. That's already half. Cayetano, sigurado ba sila dyan? So, tama ka, na pwedeng kasama sila sa administrasyon in the midterm, pero pagkapanalo, not necessarily sasama. Yeah. Baka tumalon Yeah. uli. Dahil alam mo naman ang Philippine politics, patambling ng patambling Kaya tama ka, that could happen. And Ronald, that applies to the rest of Congress. Right? Oo nga. That applies to the entire Congress. Yes. Right? Yun Wala naman na tayong Kasama na natin local loyalty, government. Ronald. Right? Yes, tama. Tama. Parang, Ronald, ang election naman natin dito, winner take all Di ba? Yes. Kaya ang agenda ng Duterte is to survive and then let cynical Philippine politics took its place. The normal cynical politics. Yun ang kanilang agenda. To survive and eventually mabawi nila yung loyalty ng mga umalis sa kanila. Okay. Bok, teka, maubos ang oras natin. Bago maubos ang oras natin, kailangan tayong bumate. Isang masigabong pagbate sa magpapapansin. Sabayan natin ang palakpak. Palakpak! Para kay Philippine Star Editor-in-Chief Ana Marie Pamintuan, who received the Journalist of Courage Yun. and Impact with Pansit Award at the 2024 Yun. East-West Yan. Center International Media Conference. Wala bang picture at yan? PACC in Pasay Thank City you, on thank Monday you. kahapon. Painom ka naman, Ami!
Thank you. Congratulations, Ami. Anong thank you? Anong thank you? Yan. Ayan, nauna pa Oo. kayo sa amin ah. May cheque ate hawak ni Ami, no? May cheque, may May cheque. cheque. Cheque ba yan, Ami? O ano? O program? Wala eh. Marami, baka mauna pa Laki. Sige, magpapainom ako sa inyo. Kaya, Yan, narinig po ng lahat ng mga manunood ng One News, yung sinabi ni Ami. Oo. congratulations kay ano man yung pamintuan ng Philippines. Sana may abutan ako doon sa palabok. Kailangan ba balik? Luluto akong cake. Uy, magaling si Ami gumawa ng cake, ha? Oo. Sige, Ami, kahit huwag ka na magpalabok o pansit, yung cake na. Ayan, cake. Wow, ang dami yung picture ah. Plake. Pero yung ilalim ng plake yung puti, mukhang sobre. Kodigo ko yun. Kodigo ko yun sa Kodigo, speech. kodigo. Yung ganyan mo na ano, bibigyan na yun. Hindi mo nagbibigay. Dami yung picture ah. Buti pa kay Manny, Pulitzer niya Oo meron. naman, private sector yun. Ito, US, di ba to US, ano? Okay, oy. Oh, Galing. Inabangan na tayo Thank you, ng thank susunod you. na programa. thank you. Okay, maraming salamat at congratulations kay Ami Pamintuan, ng Editor-in-Chief ng Philippine Star, at of course kay Tito Ronald Llamas, our resident political pundit. Thank you very much for joining us this Tuesday. Just again Thank you tomorrow, 4 as p.m. for well. the StoryCon. I'm Ed Lingao. I'm Patrick Pies. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.